estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na Pilipinas. Good morning. Isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa Imo Abian. Disyembre 4, 2025. Welcome diri sa aton nga pag-updanay sa programa Oras na Pilipinas sa 16.2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga Joy Kawayan Combatier. Magadulong sa mga dugang impormasyon kag inspirasyon subong nga Thursday morning. Hello dara kag shout out kay Mami Presi. Temprano pa kagina sa TSK na namyaw na blessed morning po. Yan sa mga upod dara ni Mami Presi sa balay sa Bernardino family. Sa Cavite po hello man kay Ate Lenny dara sa Banga, sa Babas Fonticha family, kay Brother Jonathan sa Andres family, welcome diri sa DXKI. Also kay Ate Beatrice sa Consad family, temprano pa ni naka-tune in na diri sa DXKI. Kag sis Che dara sa Surala, kumusta ang opening salvo dara sis Che? Ka sa Jagid, 5 minutos gid ang fireworks display nyo da kagabi sa Jagid. Ayan, hello da sa imo sis Che. Lagaw-lagaw lang kumundara kay kasanag na sa palibot sang munisipyo kay nagsugod kahapon ng light a structure nga feature sang Christmas festival sang Banwa sang Surala. Hello, kag happy listening man kay Sis Day dara sa SNA sa Roque Panganiban family, kay Sis Mitch adlaw-adlaw man diga pamati sa DXKI, and kagina sa balitaan upod kay Migo Dave. Yan, ara man da si Sis Bevelyn sa Fonticha Hilahos family. Message nyo ko dari sa ONP. Live na kita subong via our Facebook page 1062 DXKI-FEBC Radio. Let us know nga present kagihapon na may lang dara nga pagpamahaw sa
breakfast na subong. Leave your message sa live chat basi may tamyawon ka nagasaulog ayhan sang kaadlawan, wedding anniversary or shout out lang da sa mga upod mo sa balay. Take time to message us. Pwede sa aton nga number sa 09 hindi ko pa memorize. Hindi, nalipat lang ko kadali. 0975-548-4983 kag sa 0963-180-1469. Amo nang number ta dari sa DXKI. Ilang taon ko kung may nag-message na kagina. Why pa man ko sang nabaton. Kung may load ka mo, message lang diri. Sige, diretso na kita sa aton una nga segment, ang aton nga pabalon. Pabalon sa Oras na Pilipinas. Para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Ephesians 4:26 to 27. Ephesians 4:26 to 27. If you are angry, be sure that it is not out of wounded pride or bad temper. Never go to bed angry. Don't give the devil the sort of foothold. Sa hiligay nun basahon ko man, Efeso 4:26-27. Kung mangakig ka mo, hindi ka mo magpakasala tungod sang inyo pagpangakig. Kag hindi pagpadugaya ang inyo kaakig sa bugos nga adlaw. Hindi paghatagi sang kahigayunan ang yawa. Hindi man sala ang mangakig. It all depends on how you deal with it. Kay bisan si Ginoong Jesus, may times man nga gapangakig siya, no? The problem is, kadamuan sa aton gina-express naton ang aton nga kaakig in ways that take us further away sa aton goal instead of moving us closer to it. Hindi pag-isupreser ang imo nga kaakig. Balaan mo ara lang na da, but you just bottle it up. Pagka napuno ka na galupok, no? Anything under pressure will eventually explode, di ba la? Pwede mo lang na masuppress temporarily at some point, pero magwagin na when you least expect it. Kung i-repress mo ang imong anger or gina-prevent mo ang natural or normal expression, you don't just put it down. Deny mo gid ina totally. Hinambal mo nga, ay hindi ko akig.
Okay lang. No? When you repress it long enough, it can lead to depression. And don't let that happen. Ano ang dapat mo nga himuon kung mayara ka da sang kaakig sa imo nga tagipusoon? Talk to God because He can handle your anger. Hindi mo na pag-i-express in inappropriate ways. Ang iba nagapudag, no, kag everyone around them has to walk around on pins and needles to avoid making them more upset. Gakinto ng iban pag mga kig ka, no? Others become sarcastic. Ang iba naman wala nagapanapak. It may feel good in the moment, but you hurt people with your words, no? May iba naman nga may mga hindi man namin nga mga pulong nga nagagawa sa baba. Some people manipulate, and ang goal nila is don't get mad, get even. Kung paano mo gina-express ang imo anger is a learned behavior. But silingon, it can also be unlearned. So anong himuon ta? Confess your anger to God. Isugid na kay Lord ang ina nga ginabatsyag mo and admit how you are feeling. No? Ituad sa Ginoo kung ano kalain ng ginabatsyag mo subong. I-share mo kay Lord if you are frustrated, you're threatened, you're disgusted, no, nadismaya ikaw, no, or you're afraid. The more honest you can be, the easier it will be to deal with the root cause of your anger. Dalon ka na ni Lord sa ugat kung nga mo na ang ginabatsyag mo. And God will heal your heart. Aman ang aton nga pabalon subong nga Thursday. Oras na, Pilipinas! Alas 8:15, shout out na kay Kuya Don. Kita-kits later sa aton nga FEBC Christmas Party. Yan, karon na sapon. May raman kami diri sa small gathering kag online fellowship with other FEBC family. Sa bilog nga network today ang schedule namon. Sako na no, sunod-sunod na ang mga Christmas fellowship sa opisina, sa mga grupo, mga asosasyon, mga no. Kag sa family man may mga reunion pag December, mga gathering. Make the most sa inyo nga time for bonding kag fellowship. And don't forget kung sino sentro sang Pasko, ang aton Ginoong Hesus Kristo. Sa aton nga pagpadayon, tagaan taligwa ang aton nga mga
public service announcement. Diri kita sa aton action line. Idulong ni Miga Jen. Action line. Ang CF South Cotabato 2 miara sang hiwaton nga Christmas party classes magsugod December 1 to 17, 2025. Kada kaangot sini, ginaawhag kamo nga mag-sponsor a class of kids for 500 pesos para mabuligan nga ma-evangelize ang 8,000 ka mga kabataan sa nagkalain-lain nga mga public school diri sa South Cotabato. Nagabaton man sila sang mga hampanganan, bayo, kag mga libro para sa mga bata. Pwede nyo i-drop off dira sa CF Office 4065 Lower Aurora Street, Zone 1, City of Coronadal. Kaga, para sa dugang man nga impormasyon, pwede nyo i-contact si Teacher I sa 0968-30-63840. Action line. Ang City Government sang Coronadal sa idalom sang City Sports Development Division may ara sang first bagong Coronadal Mindanao-wide Invitational Futsal Tournament sa December 6 to 7 a.m. sa Barangay Morales Gym. Ang category under 15 boys and girls and under 17 boys and girls. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang 0960-15-48891. Action line. Para sa tanan nga tag-iya sang motorsiklo diri sa Rion 12, ginapahibalo sang LTO Region 12 nga may ara sang bag-o nga sistema para sa pagpanagtag sang plaka. Para sa mga motorsiklo nga nakarehistro halin 2014 tubtob 2017, pwede nyo i-claim sa tanan nga LTO Region 12 District kag Extension Offices. Ang mga plaka sakop sa tuig 2018 tubtob 2021, Enero tubtob Marso, pwede nyo i-claim dira sa LTO 12 Regional Office, New Registration Unit, Coronadal City. Para sa Moving Forward program na sakop sa tuig 2021 from April to December 2022 until subong, pwede ka mo makig-angot or magbisita sa inyong motorcycle dealers kung sa diin ninyo ginbakal ang inyong motorsiklo para sa detalye sang pagkuha sang inyong plaka. Kag ginalaygayan ang tanan nga dalon ang original nga copy sang OR or official receipt kag certificate of registration o CR sang inyong motorsiklo para magkuha sang plaka. Action line. Ang Plug-in Ministry Coronadal may ara sang hiwaton nga Plug-in Outreach Program kag Medical Mission 2025 sa sitio Colonbong, Lake Cebu South, Cotabato sa December 13, 2025 kag ang benepisyaryo yara sa 200 plus kapamilya. May ara sang free check-up, gift giving, free medicine, kag grocery packs. Kaya kung ikaw may ara dira sang mga bayo nga pwede pa magamit, pwede mo man i-share diri sa nasambit nga outreach program. Para sa donation, pwede ka mo mag-text or mag-call sa 0917-624-2683. Kag pangitaa si Pastor Dominic Martin, ang outreach coordinator. Action line. Ang city government sang Coronadal may ara sang himuon nga public consultation in line sa proposed schedule of market values of real properties diri sa syudad sa tuig 2026. In line ini siya sa compliance sang Section 15 of Republic Act number 12001 or ginatawag nga Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Sa December 17 to 18, 1 p.m. dira sa City Hall Lobby, New City Hall Building, Jensen Drive, Barangay Zone 3. Para mag-intra, pwede nyo man iscan ang QR code nga ara sa City Government of Coronadal FB page.
Action! Line! Sa tanan nga mga kabataan, ginaauhag nga magparehistro sa COMELEC sumugod sa Oktubre 20, tubtob Mayo 18, 2026 para sa 2026 barangay kag SK election. Sino ang pwede magparehistro? Mga bag-o nga botante 15 years old pataas para sa SK kag 18 years old pataas para sa barangay. Mga nagbalhin sang balay, mga luyag nga liwat mangin aktibo sa ila registration kag iban pa nga kwalipikado uyon sa layi. Magpadulong lang sa COMELEC office o sa mga satellite registration site sa inyo lugar. Dalon lang ang valid ID kag iban pa nga mga dokumento. Action! Line! Ang City Government sang Coronadal sa idalom sang Executive Order Number 76 Series of 2025 temporaryo nga siraduhon ang dalan partikular dira sa Alunan Avenue at ubangan sang Provincial Capital. Magsugod December 1 to 16 in line sa celebration sang Provincial Government of South Cotabato Christmas Food Bazaar. Ang oras halin alas 2 sang hapon tubtub 12 midnight. Action! Line! Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang public consultation in line sa proposed 2027 schedule of market values for real property tax sa December 17 to 18 from 9 a.m. to 12 noon. Dira sa PDC Hall, 3rd floor, left wing Finance Building, Capital Compound, Alunan Avenue, City of Coronadal. Action! Line! Action! Line! Madamo nga salamat miga Jen sa sina nga mga pahibalo. Dugang naton nga mga public service announcement angot man sa ongoing Christmas festival dira sa Banwasang Surala nga nag-open kagabi lang no formal nga buksan no sang LGU Surala ang ilang Christmas Festival 2025. Schedule of activities. Karon sa alas 6 gabi dira sa may rotonda sa may festival ground may palagwaon dira nga pagpangunahan or sponsor sang Holy Child Central Colleges Incorporated. So, take note sa mga motorista naton. No, karon sa gabi, mariroute naman kamo kay di na maagyan banda sa may rotonda. Sundan nyo lang ang signage no, para sa mga magsulod kag magpagwa sa Banwasang Surala. Then, buwas sa gabi, cooperative night naman. 6 p.m. gihapon sa festival ground. Sa mga mahiligon sa salakyan, sa Sabado may Tamiya Japan Mini Forward Competition. Alas 8 sang aga sa Surala Municipal Gym. Aragyapon mga events sa gabi no dara sa may festival ground. Para sa Domingo sang aga alas 4 may Smile Surala Christmas Fun Run kag first Mayor Pablo M. Matinong Run for Mental Health, Healthy Workplace and Drug-Free Surala. May pa-fun run si Mayor. Alas 4 sang aga. Take note sa mga magbiyahe man sa Sunday morning, mas timpranuhin nyo na lang before 4 a.m. kay may mga magdalagan sa highway basi matrasar ka mo. Sa gabi ang SCSC night. Action! Line!
Sa December 22 may Praise and Worship Night. Dira gyapon sa festival grounds o sa Rotonda. Tandaan nyo na ang schedule. December 22. Malang nanay ang lawagon ko nga schedule, no? Para subo nga si Manang abangan sang mga taga Sorala kag mga kaiping nga banwa. Oras na, Pilipinas! Alas 8:30 na gid. Shout out anay kay Ate Neneng. Good morning po. Pabulig ko ampo kay Heart Sinupe Dakil. Today and tomorrow i-exam sa Agriculture Engineering. Salamat po. Yan sa mga prayer partners naton dera. Please include in prayers si Heart. Si Heart Dakil. Take siya exam sa Agriculture Engineering. And congratulations man sa MSU, no, kay nag-top man, no, sa patagsang agrikultura, no, sa bago lang natapos nga exam man sa agriculture. Diri anay kita sa aton iyang trivia time upod kay Pastor Alex. Trivia for today. Good morning sa aton nga mga ka-trivia kag mga ka-ONP subong nga adlaw. Today is Thursday, December 4, 2025. Kagyari ang aton nga trivia.
para sa adlaw nga ini. Naga-focus kita sa mga Christmas characters. Okay, tungod nga Disyembre subong. Kag istoryahan naton si Angel Gabriel, ang messenger sang Ginoo, no? Isa siya anghel, isa siya sa mga pinakaimportante nga messenger sang Ginoo nga makita naton sa Biblia. Gamay man lang ang iyang appearances sa Bible, pero ang kada appearance sini nga anghel naga-announce sang isa ka mensahe nga central sa plano sang Ginoo sa kaluwasan. Ang anghel nga ini nga si Gabriel, ginapresentar siya sang Biblia hindi bilang isa ka mangangaway, hindi man isa ka singer, kundi isa siya ka mensahero nga nagadala sang mga announcement halin sa Ginoo, mga world-shaking announcement, no? Direkta halin sa trono sang Ginoo. So tanawon naton, no, ang ginahambal sang Biblia parte sa anghel nga ini. Makita naton si Angel Gabriel sa duha ka libro sa Bible. In the Old Testament, Gabriel or Angel Gabriel is found in the book of Daniel and in the book of Luke in the New Testament. Makita man naton ang appearance sining anghel, no? Exclusive lang gid ning duha nga ni kalibro sa appearance sining anghel nga ini. Kag ang appearance ni Gabriel sa Old Testament 500 years apart, no, sa iyang appearance sa New Testament. Pero isa lang gihapon ang iyang misyon, no, kag amo ini ang pag-announce sang plano sang Ginoo sa kaluwasan. Ang first appearance ni Angel Gabriel is in Daniel chapter 8, no, around 550 BC. Nga kung sa diin gin-interpret ni Angel Gabriel ang isa ka vision about the future. Makita naton ini sa book of Daniel chapter 8 verses 15 to 26. In chapter 8 verse 16, kina-introduce ang iyang pangalan nga siya si Gabriel, kag ginpadala siya sang Ginoo to explain the vision, and ginahambalan niya si Daniel kung ano ang matabo, no, sa panahon sang katapusan or the time of the end in verse 17. Kag iya man nga gintagna ang rise and fall sang imperyo sang Medo-Persia kag Greece. Kag gina-explain niya man ang political kag spiritual conflict that will take place bago magaabot ang manluluwas o ang Messiah. So in other words, ang unang appearance ni Angel Gabriel is that gina-explicar niya ang long-term nga plano sang Ginoo, no? Ginapaintindi niya kay Daniel ang long-term nga plano sang Ginoo. And then ang iyang second appearance is in Daniel chapter 9 around 540 BC. Kag gina-explain ni Angel Gabriel ang prophecy sang ginatawag nga 70 weeks, no? In Daniel chapter 9 verses 20 to 27. Si Daniel at this time nagapangayo sang kapatawaran sang Ginoo para sa nasyon sang Israel. And suddenly, siling niya, the man Gabriel flew swiftly. No, madasig nga paglupad. No, yan kadasig ni sila. So ang gina-announce ni Gabriel sa particular passage nga ini in verse 25, he announces the coming of the anointed one, the chosen one. Amo ning meaning sang Christos, no, in Greek. Ang Christ, no, sa word nga Jesus Christ, sa pangalan nga Jesus Christ. And the Messiah will come and be cut off and establish everlasting righteousness. So ang propesya diri sang anghel naga-include sa mga event like ang rebuilding sang Jerusalem, ang pag-abot sang manluluwas, ang kamatayon sang manluluwas, kag ang mga future events concerning Israel. So, ang mensahe ni Angel Gabriel in Daniel chapter 9 is one of the clearest messianic prophecies sa bilog nga Biblia. Kag ginapakita sini ang unique
nga role ni Angel Gabriel sa pag-announce sang pag-abot ni Hesukristo hundreds of years bago pa ini natabo. Sa New Testament naman, no, in the Gospel of Luke, no, after 500 years of silence, Gabriel appeared again in intertestamental silence, no, in 400 years gani, no. Gapakita nga ang pag-appear sang anghel nga ini nga ginsugo sang Ginoo marks a major turning point sa history. Kag amo na ni ang iyang third appearance or ikatatlo nga pagpakita in Luke chapter 1 verses 11 to 20. Ang una niya ginhimo, gin-announce niya ang pagkatawo ni John the Baptist. No, si Zechariah, ang tatay ni John the Baptist, isa siya ka pari, no, kag naga-offer sang insenso dito sa templo sang nagpakita ini si Angel Gabriel. Ano ang gindeklarar sang anghel, no? Ang una niya gindeklarar is that magabata si Elizabeth, no? Isa ka bawas. Miraculous conception ini kay tigulang na sila ni Zechariah. And then in Luke 1 verse 13, the son will be named John. Kag ano ang ginhambal ni Angel Gabriel parte kay John? In verse 15, he said, he will be great in the sight of the Lord, and he will be filled with the Holy Spirit. Bisan ara pa siya sa taguangkan ni Elizabeth, no? Even in the womb of Elizabeth, napuspos na siya sang Espiritu Santo. And he will be the one to prepare the way for the Messiah. In verse 17 sang Luke chapter 1. Di gindudahan ni Zechariah ang announcement ni Gabriel. Di siling ni Angel Gabriel, I am Gabriel who stands in the presence of God. I was sent to speak to you. In Luke chapter 1 verse 19. So, but silingon, sa identification sang anghel, no, nga si Gabriel, siling niya, he stands in God's presence. But silingon, may ara siya sang direct nga komisyon sa Ginoo, gitsugo, gid siya sang Ginoo direkta. Kag, kung halin siya sa Ginoo, in other words, ang iya mensahe, may ara sang divine authority. And then, ang iyang ikaapat nga appearance is found in Luke chapter 1 verses 26 to 38. Kag amo ini ang iyang pag-announce kay Mary, no, nga magabata siya, no? The Annunciation. Gabriel announces the birth of Jesus Christ. Amo ning pinaka-importante gid nga appearance ni Angel Gabriel. Natabo ini sa Nazareth, isa ka village nga very insignificant, no? Do barangay lang ni kadako. Mga wala gani siguro mga 500 people at most, no? Do gamay nga barangay, kag hindi siya importante nga lugar. Kag nag-appear siya sa kay Mary, isa ka bata pa nga virgin, for probably 14 to 16 years old, nga na-engage kay Joseph. Or sa ila pa nga term, this virgin was betrothed to Joseph. Anong mensahe ni Angel Gabriel kay Mary? Siling niya, Mary, you are favored by God, in verse 28. And then, busong ikaw, no? You will conceive a child, and it is by the power of God and the Holy Spirit, in verse 35. And, siling sang angel, you shall name him Jesus, verse 31. Okay, luwason niyang iya katawhan sa sala. He will save his people from their sins. Siling niya, Jesus will be great. He will be called the Son of the Most High. He will sit on the throne of David, and his kingdom will have no end. He will reign forever. So, ginakita ni Gabriel ang isa sa mga pinakaklaro nga deklarasyon kung sino si Jesus. No? Sa bilog nga Bible, ginapakita niya sino gid bala si Kristo. So, ini nga announcement halin kay Angel Gabriel will change the history of the world. No? Kaya nga, ang Ginoo mag-aabot diri sa kalibutan in the form of a human being, no? The incarnation, or the Word becoming flesh and will be dwelling among us. God becoming a man, God taking the form of a bond servant. Okay, so ano ang
mabalaan naton parte sa anghel nga ini, no? Ang biblical nga character ni Gabriel. Una, si Gabriel isa ka heavenly being, no? Real heavenly being. Hindi siya isa lang ka simbolo or isa ka figure of speech. Isa siya ka tinuga, no? Nga nagahambal, nagapakita, kag pwede makig-istorya sa mga tao, no? Makig-interact sa mga tao. Kag ang iyang appearance ng male, no? Lalaki, kay ginatawag sa sang Bible nga he, no? Wala sang sexual function ang mga angels, no? They are asexual beings. In other words, wala sang laki or bayi sa ila. Pero ang iyang appearance sa Biblia is in masculine form. Tapos, hindi man kaayo klaro kung archangel si Gabriel, no? Kay wala man ginhambal sa Biblia kung archangel man gid siya. Si Michael ang gintawag nga archangel, no? In Jude chapter 9. And then Gabriel is a messenger, not a warrior. Wala, hindi naton makita sa Biblia nga nakikipaglaban siya sa iban nga mga spirito. Kag ang iyang trabaho is always to communicate, to explain, and to reveal mysteries and revelations from God. And he stands in God's presence. In other words, part siya sang highest heavenly order. No? Mataas ang iya sininga rangko, kag malapit siya sa trono sang Ginoo. Kag ang ginadala ni Gabriel nga mga mensahe is about salvation. No? Every appearance of the angel Gabriel involves the Messiah, no? Messages about the Messiah, the redemption, no? Kaluwasan, kag ang plano sang Ginoo para sa katawhan. Kag ang otoridad ni Gabriel halin sa Ginoo. No? He speaks boldly, not because he is powerful, but because he is carrying the word of God. Okay, so si Gabriel isa ka angel nga gintulinan sang Ginoo, no, with messages that impact our history, no. Ginexplain niya ang future kingdoms and the coming of Christ in the book of Daniel. Gin-announce niya ang pagkatao sang forerunner, the one who will introduce the Lord to the people. And he announces the birth of Jesus Christ. So, ang angel nga ini makita naton sa mga major nga turning point in salvation history, no? The Old Testament prophecy and the fulfillment in the New Testament. So, sa iya nga mga mensahe makita naton nga naga-unfold ang plano sang Ginoo for centuries, no? Perfect ang unfolding and very precise according to the timetable of God. Gina-connect ni Gabriel ang prophecy sa ang mga propesiya sa fulfillment, no? Gin-interpret niya ang vision ni Daniel, and then nag-appear naman siya sang nag-abot ang panahon nga ining mga prophecy nga ini will come to pass. Klaro gid kaayo ang iya nga mensahe, no? He ensures that the people understand the message of God, no? Kay Daniel, kay Zechariah, kag kay Mary. Pero sa iya nga paghatag sang mensahe, may ara man siya ginahatag nga comfort, no? Ang umpisa sang iya nga mga announcement is, do not be afraid, Daniel. Amo man kay Zechariah, do not be afraid, Zechariah. And then kay Mary, do not be afraid, Mary. Yan. So, kung ang Ginoo may himuon nga isa ka major nga bagay, kag amo man ginapermi ang Ginoo, no? The Lord is always, when God takes the initiative, He will make something big. Ara gina si Daniel, no? Ang timing ni Daniel, timing gid sang Ginoo. Kag si Gabriel, o ang timing gali ni Gabriel is timing sang Ginoo. Kag ini si Gabriel, ginahimaya, ginabayaw niya gid ang Ginoo, kag hindi ang iya kaugalingon. No? He never draws attention to himself, but only to the plan of God. So, ano nga aton nga mensahe makuha kay Gabriel? Angel Gabriel, una, klaro kung maghatag mensahe ang Ginoo. Ikadua, ang Ginoo faithful, no? The Lord keeps His promises. And then, God works in unexpected
places. Ginagamit niya ang mga bawas. Ginagamit niya ang tigulang nga pari kag ang batanon pa nga village girl by the name of Mary. And then ginapakita man ni Angel Gabriel that the plan of God is eternal and it is global. Bilog nga kalibutan gid ang involved. And God values people at every stage of life. No, si Zechariah tigulang na, si Mary bata pa, pero pareho sila nga gingamit sang Ginoo. No? Ginagamit sang Ginoo tanan-tanan. Bata, tigulang, maluya, makusog, ato mga simple, itong mga hindi importante sa susyedad, no? Amo tong ginagamit sang Ginoo. Okay, so amo na ang pipila naton ka trivia about this particular angel who is a messenger of God. No? Kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex, maayo gid nga adlaw sa inyo tanan. Madam nga salamat, Pastor Alex, sa aton nga trivia about kay Angel Gabriel, ang mensahero sang Dios. Oras na, Pilipinas! Alas 8:48 ang aton nga taknaabyan. Padayon kita diri sa aton iyang nga programa. Kag subong sa aton talakayan portion, pagaistoryahan naton ang Human Rights Consciousness Week. Makaupod naton ang mismo Regional Director sang Commission on Human Rights dari sa Region 12, si Regional Director Attorney Casey Gomez. Good morning, Attorney. Good morning po, ngayong aga sa tanan. Yes, RD, pag-istoryahan naton ang kaimportansya sang pagsaulog sang Human Rights Consciousness Week, which is happening subong gid nga semana. Ano ang importance ni para sa taga Region 12? So, ang pagsaulog natin sa 2025 National Human Rights Consciousness Week, no, importante ini para sa atong tanan, no, hindi lang sa mga pumuloy sa Region 12, kundi sa tanan ng mga Pilipino, kay ang pag-celebrate natin sa inyong week, nagpamatuot sa aton na commitment na kita seryoso sa aton na kampanya para bantayan ang katungod sa kada isa sa aton. And also that ang Region 12, no, bilang isa ka area, no, diri sa aton sa island of Mindanao, kita diri gina-promote naton, ginabantayan, kag ginarespeto ang katungod sang tanan. And ang tanan ng mga ahensya sa gobyerno, kag tanan ng mga stakeholders, kaupod naton sa pag-celebrate kini. So ang reminder nga ni hindi lang para sa mga rights holders na ginatawag, sa mga ordinaryo nga Pilipino, kundi pati kag labi na sa mga duty bearers. Ito natong may mga responsibilidad para mag-protekta, maghatag ng serbisyo nga kaangid sa pagprotekta sa katungod sa tanan nga katawhan. Hindi lang ni para sa mga aktivista, no? May tema ba kita subong nga tuig, Attorney, kag paano ini ginakinabuhi dari sa aton sang CHR 12, anong mga programa kag kampanya ginahimo sang inyo nga talatapan? Okay po. So ang tema sa subong nga tuig nga National Human Rights Consciousness Week is karapatang pantao kasama sa araw-araw. So ang amuna nga tema ginahatag sa emphasis na ang trabaho sang CHR, ang topiko sa karapatang pantao, ang istorya sa karapatang pantao, hindi lang siya trabaho ni CHR, kumbaga, no, it's something na kita tanan gina-experience natin sa adlaw-adlaw, kag dapat natin gina-enjoy
Kag dapat aware kita nga may mga katungod kita nga kag may mga responsibilidad no nga kaupod ang amo nga mga katungod. So si CHR 12 bilang representative sa presence ng Commission on Human Rights diri sa Region 12 Stock Sergeant area, gina-perform natin ang aton nga mandate no which is to protect human rights by conducting investigation. We provide legal assistance na libre sa aton ng mga kliyente. We also do promotion of human rights. So, dara kita naghahatag sing lecture, naghahatag sing mga advocacy activities sa mga communities, sa aton ng mga partners, sa tanan ng mga probinsya sa Subsaharian, including the nearby provinces of BARN, which are Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte. And also, para ma-prevent natin ang mga incidents ng human rights violations pareho sa torture, ginabisita natin on a regular basis ang mga prisuhan, ang mga facilities kung sa diin gina-deprive ang right to liberty sa mga katawhan like ang Bahay Pag-asa, ang mga detention facilities sa sulod sa military camps, kasali ina sa mga ginabisita sa CHR. And lastly, we give policy advisory sa aton ng mga stakeholders, no, sa mga duty bearers. So kung may mga issues, for example, na nagtuhaw or may mga social issues na kinanglan natin i-discuss, nag-issue si Commission on Human Rights Region 12 in mga advisory or guidelines. Ginahatag natin ina sa mga LGU, sa mga regional interagency committees para nang basihan nila sa ilang mga polisiya nga hinuon nila nga mga konkreto na proyekto para sa ilang mga constituents. So, ato na siya ang summary no, sa aton nga trabaho sa Commission on Human Rights Region 12. Ano ang mga tika nga ginhimo sang CHR recently para mapalapad ang awareness ng publiko angot sa ila kinamatarong? In terms of information dissemination no, and ang aton nga campaign sa pag-inform sa mga tao sa ila katungod, gina-utilize natin ang social media sa aton nga pagpakalat at pagpalapta sa human rights, no, concepts and lessons. So, ang aton ginahimo subong through our social media presence, gina-engage natin ang publiko nga mag-participate sa sari-sari na mga activities. So, kung bisitahon sa aton ng mga listeners or viewers ang aton nga social media page, ang CHR12 sa Facebook, ara dito no ang mga nakalinya nga mga activities kag mga may ara kita sing mga pa-contest sa social media natin ng mga audience para makasabat sila, madaog sila sing gamay nga premyo. No, so that's one of our efforts. And of course, number 2, nag-partner kita sa mga higher educational institutions, mga eskwelahan diri sa Region 12 para ang ilang mga programa nga existing na sa ilang mga eskwelahan, dito natin isulod ang konsepto kag pagtudlo sa human rights. Ara man, hanggang padira ang pag-partner po natin sa mga LGUs and down to the barangay level, like the community. So, gina-train natin, gina-capacitate natin ang mga opisyal sa barangay para kung sila ang palapitan sing katawhan sa ilang constituents kag mamangkot no, about human rights concept, dali sila nga makasabat. No? So, amo na ang iban sa mga efforts na ginihimo natin para mas makabalo sa tanan, sa mas madamo pa nga mga katawhan ang ilang mga katungod. Paano ka mo malabot sa Facebook? Ano ang Facebook page sang CHRRD? Ang aton nga Facebook page po sa Region 12, CHR Region 12, but CHR Region XII, no, sa aton nga Facebook. Kag pwede kita dito ka-send sang query sa mga pamangkot naton sa Messenger. And if gusto natin walk-in, no, pwede kita kakadto sa aton opisina. Sa subong, kita sa aton nga temporary office, no, although may main office kita sa sulod sa regional center. So, subong ginakayo natin siya, no, it's undergoing renovation. So, ara kita subong sa National Highway, sa unahan lang sa MIA Region 12, diri sa Coronadal City. Okay, ayan. CHR Region XII, no? Amo na Yes. inyong FB page. Pwede nila ma-visit. Paano ginabuligan naton in particular ang sektor sang kababayenan? Kay we know, no, mayara sang mga kababayenan nga naabuso ang ilang
mga kinamatarong, mga kabataan, amo ni mga vulnerable sector naton, PWDs, indigenous peoples, senior citizen. Opo. So ang mga na-mention ni Ma'am, no, nga mga sektor, ara na sila naka-categorize na sila, ara sila sa isang tinatawag natin na dito nga vulnerable sectors. So ang CHR, no, bilang gender ombud, din talaga kita nga gender ombud sa Magna Carta of Women na lahi, kita nagahatag sin proteksyon sa mga kababaihan sa paagi sang pag-investiga, no, or paghatag sin legal assistance sa ila kung may mga kaso or complaint, reklamo nga ginapalapit sa ating opisina. So there are cases na investigahan natin subong kung sabihin ang mga biktima kay mga biktima sa ginatawag na gender-based violence. So mga kababaihan ini, mga kabataan, mga tigulang, mga babae, bata, yung naging biktima sa human rights abuse or violation tungod sa ilang nga gender, no, may ara sing factor ang ilang nga gender. So isa na sa mga kategorya sang kaso nga ginakapta naton kag may significant number kita, no, sa mga reklamo nga nabaton parte dira sa amo na nga sektor. Sa iba naman nga sektor pareho gihapon, no, ang aton nga opisina diri sa Region 12 gina-welcome, no, ang pag-investigate sa tanan nga klase sang pag-abuso sa civil and political rights sa mga victims na falling under the vulnerable sectors. Isa pa sa proteksyon or serbisyo nga ginahatag natin, nag-conduct kita sa mga community-based dialogues, no, kung sabihin ang topiko nga ginadiscuss kay ang mga katungod kag issues nga ginakatubang sa aton nga mga vulnerable sector. So for example, no, may mga issue na paglabag sa karapatang pantao, for example sa mga babae, no, or for example mga kabataan na babae na ginakasal nga bata pa sila, no, which is against, no, o may ara kita ginahulog nga dialogue for that, no, ginapaatubang naton, ginalantaw naton kung sabihin kita nga mga areas pwede nga makasulod kag maka-intervene. Sa mga bahin naman sa aton nga persons with disabilities, no, may ara na kita sa lecture nga ginahold para i-empower sila kag i-inform sa ilang mga katungod. For example, in recent months, and I think may ara kita sa activity, no, with the Coronadal City, particularly sa ilang PWD sector. And may ara ng kita sa mga focal persons, no, within the office para i-attend ang mga needs ng mga sektor na ini. And we are attending to regional interagency committees and bodies to represent ang sektor, to represent the rights rather, and to put forward the rights of these vulnerable sectors sa mga amuin na platform. So everyone is welcome, no, in our office, and cases violating the rights sa mga sektor na to, no, are being investigated by CHR Club. So kung may ara dara sang nahibaloan sila mga kabataan nga ginapakasal, no, nga temprano, especially sa mga IP communities, 'di ba? RD, hindi gina pwede, no? Hindi gina pwede. Opo. So ano na ang mga isa sa mga cases actually ginakaptan natin sa bono kay padayon gyapon siya nga nagatabo ginahold sa iba't ibang communities. So we need the help of everyone sa ating mga kampanya. Lastly, attorney, anong mensahe mo sa publiko subong nga Human Rights Consciousness Week, no? Subong gid nagumpisa, tama ba, attorney? Yes po, opo, December 4, and ang aton nga Human Rights Day yung celebration is on December 10. So ang mensahe naton sa aton nga mga constituents, sa aton nga mga kababayan diri sa Region 12 kag sa tupad naton nga mga probinsya sang BARM, no, is that ang aton nga mga katungod dapat naton ina siya nga bantayan, dapat naton ina siya nga alagaan, no, kag subong sa panahon nga may access kita sa impormasyon sa social media kag sa iban pa nga mga references and resources, i-maximize natin ini, no, magbasa kita and we make an effort nga i-learn, no, ang mga katungod naton kay hindi natin gusto ang mag-abot ang panahon actually nga kinahanglan naton ipakigbato gid, no, nga magamit naton ang mga knowledge, but it comes in handy to inform everyone nga kinahanglan sa atong bulig. At least balaan naton, no, kung diin kita makadto, balaan naton kung ano ang pwede naton pangayoon, no, sa gobyerno kag sa iban pa nga mga
duty bearers. So learn about your rights, no, and be an advocate for the rights of others. Kung ara kita sa posisyon na pwede kita makabulig sa iban, let's do our part. No? And if you need any assistance or help, your CHR 12 office is open and ready to serve you. Thank you, Gid Attorney, sa time ginhatag mo sa amon diri sa DXKI. God bless you po. Salamat po. God bless. Thank you very much. Ang aton nga Regional Director sang Commission on Human Rights 12, Attorney Casey M. Gomez. So palapit lang no sa talatapan sang CHR. Pwede ka mo makakonect sa ila through sa CHR Region XII nga FB page. Dara no ang mga aktibidades man angot sa Human Rights Consciousness Week, December 4 to 10. Dilugan naton ang ina nga mga programa sa aton nga gobyerno. Antes ako magpaalam, may ara lang diri sang public service announcement kay may na hulog nga OR ni sang salakyan. No? Nakapangalan kay Mark Alvin R. Season. Yan, nahulog ning imo nga OR sang imo nga salakyan. Tricycle with sidecar. Paalang diri sa DXKI kay basi masita ka sang LTO wala ka ginmapakita ng OR mo. Ari nakalaminate man ning OR mo na wigit guro. Paki-inform lang no, taga Barangay Morales lang man ni si Mark Alvin Season. Ari di sa DXKI ang imo nga OR na wigit guro sa imo tricycle. So madamang salamat sa pag-upod mo diri sa ato niyang programa Abyan, ang Oras na Pilipinas. Sa ngalan sang aton station manager Pastor Alex Gunay. Kaupod dari si Kuya Anson na Miga Jan, Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pagasaligan.